Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinimulang ipaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, na mga punong saserdote at na mga eskriba, at kanilang ipapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw, siya'y muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, Lumayo ka, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi ka sa Diyos, kundi sa tao. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Kung ibig nino mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawali nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit nito. Ano nga ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito ay ang kanyang buhay. Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong yaoy, gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa, daigdig, na nais sumama sa pagdiriwang ng ating banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng linggo, araw ng simbahan, araw ng ating pagtitipon para sa Kanya. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Pasensya na po kung medyo hindi tayo lubos na nakikita ng ibang mga nasa simbahan. Inaayos po natin, nililinis po natin ang ating simbahan. Nakita nyo naman po ngayon ang ating luklukan ng ating mahal na poon. At tayo'y natutuwa sapagkat mahal natin siya at gusto natin ibigay, siyempre, pag mahal natin, bigyan natin yung the best. At gusto natin na tunay na karapat-dapat ang kanyang luklukan. No? At nakita natin na lalo siyang kumikinang, lalo siyang nangungusap sa atin. At harinawa, pagbalik nyo sa isang linggo, ay wala na rin itong magkabilang tabing. Unti-unti po natin nililinis at inaayos, lalo na pagdating ng panahon na formal na ideklara ang ating simbahan bilang pambansang dambana ni Jesus Nazareno. At syempre alam ko, sabik na tayong lahat para ipagdiwang ng mas higit na gawain ang nalalapit na kapistahan para sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Sapagkat tayong lahat narito dahil naniniwala tayo sa Kanya, nagtitiwala tayo sa Kanya. At sa linggong ito,
gustong ipaalala sa atin ni Jesus Nazareno, kung naniniwala tayo sa Kanya, sumusunod tayo sa Kanya. Narinig natin si Pedro. Nung isang linggo, kung naalala ninyo, tinanong sila ni Jesus, sino nga ba ako sa inyo? At ang ganda ng sagot ni Pedro, ikaw ang Kristo, ikaw ang tagapagligtas, ikaw ang anak ng Diyos na buhay. Kaya ano sabi ni Jesus kay Pedro, ikaw ang magiging bato, ang sandigan ng simbahan. Ngayon, papalapit na sila sa Jerusalem. Ito na ang huling paglalakbay patungong Jerusalem. Kaya nga, sinabi ni Jesus Nazareno sa unang pagkakataon, ang nalalapit nilang paghihirap. Sabi ni Jesus, darating tayo sa Jerusalem. Pagdating sa Jerusalem, huhulihin ako, darakpin ako. Kung ano-ano ang ibabato sa aking akusasyon, lilitisin ako, pahihirapan ako, ipapako ako sa krus, at mamamatay ako. Ito ang unang pagkakataon, sinabi ni Jesus, ang kanyang paghihirap. Nais kong maunawaan natin ang nasa isip ng mga alagad. Akala nila si Jesus ay magiging katulad ni David. Tandaan po natin, ang Israel sa matagal na panahon, inalipin ng mga dayuhan. Nung panahon ni Jesus, sila'y inaalipin ng mga Romano. Nandun yung mga Griego, yung mga Babylonian, yung mga Assyrian. Sa matagal na panahon, alipin sila. Inaapi sila. Kaya inaasam nila, darating ang Mesiyas. At ang Mesiyas, katulad ni Haring David. Naalala niyo si Haring David? Yung binatilyo na pinatay, tinalo si Gulayat, yung higante. Si Haring David, yung makisig na hari, mandirigma, pinuksa ang lahat ng mga kaaway. Yun daw ang pinakamagandang panahon sa Israel, na mamayagpag ang kaharian. May kalayaan sila, asenso sila. Magiting ang kanilang hari, matapang, mandirigma. Akala nila si Jesus magiging katulad ni David. Pero anong sabi ni Jesus? Ang sino mang sumunod sa akin, kailangang itatwa ang kanyang sarili, pasanin ang kanilang krus. Kaya hindi ito matanggap ni Pedro. Akala ni Pedro, pagdating sa Jerusalem, magtatatag sila ng bagong gobyerno. Siya na ang bagong prime minister. Nag-uusap na yung mga alagad. O ano bang posisyon mo? Ano bang departamento ka? Anong kapangyarihan ang ibibigay sa'yo? Akala nila, pag sumama sila kay Jesus, wala nang paghihirap. Pag sumama sila kay Jesus, sila na ang mamamayagpag. Pag sumunod sila kay Jesus, ginhawa na ang buhay. Baka ganun ho ba ang nasa isip natin? Kaya siguro may mga taong nanlalamig sa pananampalataya pag nagkasakit kasi nagtatampo sa Diyos. Akala ko pala, pag naging deboto ako, ayos na ang buhay ko. Akala ko, kapag namanata ako sa iyo, wala na akong problema, wala na akong pagkatalo, wala na akong paghihirap. Pero mga kapatid, paalala po, ni minsan hindi sinabi ni Jesus Nazareno yan. Hindi sinabi ni Jesus Nazareno, pag dumikit ka sa akin, ayos na ang lahat. Ni minsan hindi sinabi ni Jesus Nazareno, kapag naging deboto ka sa akin, yayaman ka. Hindi po yun ang sinabi ni Jesus. Kaya nga,
makikita ninyo siya mismo. Pasan-pasan niya yung krus. Kaya anong sabi niya kay Pedro? Nung isang linggo, sabi niya, Pedro, ikaw ang batong luklukan ng simbahan. Ngayon naman, anong sabi niya? Pedro, ikaw ang batong hadlang sa akin. Okay na sana nung isang linggo summa cum laude na si Pedro. Ngayon, kabisote, bagsak. Sa Ingles, sabi ni Jesus, get behind me, Satan. Tinawag niyang Satanas yung una nating Santo Papa. Pumunta ka sa likod ko. Di ba ho ang bato? Pansinin niyo po ang bato. Pag ang bato nasa likuran, anong silbi ng batong nasa likuran? Tuntungan, di po ba? Di ba? Gusto ko nga maglagay ng bato rito kasi maliit po ako Hindi niyo ako makita. No? Nakakadagdag, nakakatuntungan ng bato pag nasa likuran. Pero pag ang bato nasa harapan, ano mangyayari sa'yo? Pag naglalakad ka, yung bato nasa harapan, matitisod ka. May harang ka. Kaya nung parang sinasabi ni Jesus sa Sareno kay Pedro at sa lahat sa atin, huwag kang maging harang. Huwag kang maging sagabal. Huwag kang mangunguna. Kapag sinabing, pumunta ka sa likod, ano ibig sabihin nun? Sumunod ka sa akin. Ang sinasabi ngayon sa atin ni Jesus sa Sareno, dito ka sa likod ko. Pumunta ka sa likod. Di ba pag may pumipila, titignan ko minsan yung mga pumipila sa palik, may gustong sumingit. No? Naranasan nyo na ba yun? O sa jeep, sa bus, biglang may tatakbo. Ano sabihin mo? Pumunta ka sa likod. Huwag kang pupunta, huwag mo kong unahan. Yun din ang sinasabi ni Jesus ng Nazareno ngayon sa atin. Huwag mo kong unahan. Punta ka sa likod. Sumunod ka sa akin. Sabi raw po ng isang matandang padre ng simbahan, si Origen, sabi niya, alaong bagay sinasabi ni Jesus kay Pedro, sa likod kita, sumunod ka sa akin, sumunod ka sa ipagagawa ko, huwag ako ang pasunurin mo sa gusto mo. Mahalaga po yun. Tayo raw dapat ang sumunod sa gusto ni Jesus. Hindi si Jesus ang susunod sa gusto natin. Ayan. Ano ba talaga? Sino ba talaga ang nasusunod? Si Jesus o tayo? Baka pag nasa simbahan, Lord, ikaw na ang bahala. Pero pagdating sa labas, nakita mo yung kaaway mo, ako ang bahala sa'yo. Lagot ka sa akin. Lord, kakanta tayo mamaya ng Ama namin, sundin ang loob mo. Pero pagdating sa bahay, magkasundo na tayo, hindi. Ako ang masusunod dito, ako ang mas matanda, ako ang may pera, ako nagpapakain sa inyo. Sino ba talaga ang nasusunod? Ang ganda-ganda ngayon, pag nagsisimba tayo, sasabihin ng mga lektor natin, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pero sa kabilang banda, salita ng tao. Ang mas pinapakinggan natin, ang mas sinusunod natin. Sabi ni Jesus sa Sareno, mahalin mo ang kapwa mo. Pero sabi ni Kumare, huwag mong pansinin yan. Oo nga, tama ka. Hindi ko papansinin yan. Sino ba talaga ang sinusunod mo? Salita ng Diyos, salita ng tao. Sabi ni Jesus sa Sareno, magpatawad ka. Sabi ni kumpare mo, huwag kang magpapatawad. Hindi ka dapat magpadala dyan. Tama ka pare. Hindi ko patatawarin yan. Sino ba talaga ang nasusunod?
Sabi ng mundo, sa pera tayo. Kahit kasinungalingan yan, dyan tayo. Yan ang gusto ng marami. Palakpakan natin, tawanan natin kabastusan. Kahit nilalapastangan si Jesus Nazareno. Oo nga, nakakatakot. Baka maiwan ako pag hindi ako sumunod sa uso. Sino ba talaga ang nasusunod? Mga kapatid, ang tunay na paniniwala, sabi ni Jesus Nazareno, ay sumusunod sa Kanya. At ang pagsunod sa Kanya, buong buhay, habang buhay. Hindi po madali yun. Kaya nga, napakaganda. Lagi niyang pinapaalala sa atin. Siya mismo, pasan-pasan niya ang krus. Kaya nga mahal na mahal natin siya, di po ba? Kasi hindi siya exempted. Hindi niya sinasabi, pasanin niyo ang krus. Pero siya walang krus. Pero sinasabi niya, pasanin niyo ang krus niyo. Huwag kayong mag-alala. Kasama niyo ako. Pasanin niyo ang krus niyo. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo iiwan. Yon ang mga sinasabi ni Jesus Nazareno. Hindi niya sinabing, yayaman ka na lang. Hindi ka na matatalo. Hindi ka na maghihirap. Hindi minsan sinabi kailanman ni Jesus Nazareno yan. Pero anong sinabi ni Jesus Nazareno? Hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan. Sasamahan kita. Ilalapit kita sa Ama. Yun po ang pangako ni Jesus Nazareno. Kaya't sa linggong ito po yung ipagdasal natin. Na tunay tayong hindi maging hadlang. Huwag sana tayong maging hadlang, parang yung batong nasa harapan sa kalooban ng Diyos. Huwag tayong maging hadlang sa kabutihang mangyayari sa ating kapwa. Huwag tayong maging hadlang sa pag-asa ng mga tao. Huwag tayong maging hadlang sa pag-ibig na sana dumadaloy sa ating lahat. At higit sa lahat, huwag nating pangungunahan ang Diyos. Huwag lang natin sabihin, ito ang gusto ko. Pasensya po kung para akong siramplaka. Kapag lagi ko yung pinapaalalahanan, pag nagdadasal tayo, huwag lang natin sabihin sa Diyos kung ano ang gusto natin. Para tayong si Pedro yon. Kasi ano yung sabi natin kanina? Ang tunay na pagsunod, hindi natin pinapasunod siya kung anong gusto natin. Ang tunay na alagad, sumusunod tayo sa gusto niya. Kaya wag lang sanang, Lord, mahal na po, nito ang gusto ko. Gusto kong yumaman, gusto kong gumaling, gusto kong lumaki ng maayos ang anak ko, gusto kong magkatrabaho na, gusto kong magka-abroad. Baka sabihin sa'yo ni Jesus, lumayo ka, Satanas. Kasi lagi mo lang sinasabi yung gusto mo. Sana, pagkatapos yung sabihin ng gusto ninyo, sabihin nyo na rin naman sa Kanya, kayo naman po, ano naman ang gusto ninyo? Ito po ang plano ko, pero kayo po, ano yung plano nyo sa akin? Ito po ang pangarap ko sa mga anak ko. Mahal na poon, ano po ang pangarap ninyo sa mga anak ko? Sapagkat narito tayong lahat bilang tagasunod, bilang alagad, kapatid at kaibigan ni Jesus Nazareno. Kaya't sama-sama po tayo ngayong magdasal. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito na naman po kami, iyong mga alagad. Narito po kami upang tunay na magtiwala at sumunod sa inyo. Sa mga pagkakataong naging makasarili kami, naging maramot kami, sa mga pagkakataong iginigiit namin ang aming kalooban, patawad po. Ipaalala niyo po sa aming pumunta sa likuran ninyo, sumunod sa inyo, at makinig sa inyo.
Natatakot po kami minsan sa krus. Mabigat, mahirap. Pero salamat po, kayo ang nanguna na pumasan ng krus. At dahil dyan, tumitibay ang aming loob. Kaya nga, bigyan niyo po kami ng lakas sa mga pagkakataong pinapasan namin ng aming mga krus. Katulad mo, mapuspos kami ng pag-ibig at pagtalima upang katulad mong nagpapasa ng krus, kami rin maging bahagi ng iyong kalwalatian at kaharian. Mahal na pong Jesus Nazareno, wala kaming ibang hangad kundi ang sumunod sa iyo, sapagkat ikaw ang aming buhay, pag-asa at kaligtasan. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.